So, good morning, sir. I am Joseph Pilar from BSc 2 Bravo, and this is my video presentation for final requirements and forensic 2 that entitled Personal Identification Techniques. So, dito po is magre-recite ako ng 30 words at ipapaliwanag ko po siya isa-isa kung ano nga ba ang pagkakaunawa ko at pagkakaintindi ko sa bawat words na aking sasabihin. So, number 1 po is si Dr. Hans Gustav Adolf Gross. So, sino nga po ba siya? Siya po ay isang Australian magistrate na nag-describe search na that the truth is the ultimate goal. And siya rin po is father of modern criminalistic and father of criminal investigation. And number 2 naman po is anthropometry. So, anthropometry, ito po ay study of human physical dimension. Kung saan pinag-aaralan nila yung tao, pinag-aaralan nila yung ang isang tao or sinusukat nila yung haba, taas or laki. Halimbawa po is sa mukha. Sinusukat po nila kung gaano kahaba yung mukha, kalapad, or sa braso naman po is sinusukat din po nila kung gaano kahaba. At sa katawan po is sinusukat nila kung gaano siya kataas. So yun po ang anthropometry. Number 2 naman po is dactyloscopy. So ano naman po pag sinabi natin dactyloscopy? Ito naman po ay tungkol sa about po siya sa fingerprint. And ito rin po yung pumalit sa anthropometry dahil sa naging useless po ang anthropometry dahil sa case na Will and William West. So dahil nga yung dalawa is talagang pareho yung kanilang physical dimension. Ngunit nung kuha sila ng fingerprint, doon nilaman na doon sila nagkaiba sa fingerprint. O kaya mas ginagamit na po yung dactyloscopy kaysa sa anthropometry. So sa madaling salita, ang dactyloscopy po is tungkol po siya sa fingerprint or ito po yung identification of person through examination and comparison of fingerprint. And number 4 naman po is si Alphonse Bertillon. So sino naman po si Alphonse Bertillon? Siya po yung nag-introduce ng anthropometry and kino-consider din po siya na father of personal identification. And meron din po siya na tinatawag na Bertillon system. And number 5, Dr. Johannes E. Purkinje. So sino nga po ba siya? Siya po ang father of dactyloscopy. And siya rin po yung nag-name ng pattern ng mga finger or mga daliri natin. And siya rin po yung nag-distinguish and nag-name ng 9 pattern of finger. 9 fingerprint pattern. Na-distinguish ito or na-publish ito noong December 22, 1823. So yun po, siya po si Dr. Johannes E. Purkinje. Number 6. Forensic photograph. So ano naman po pag sinabi ng forensic photograph? So ito po yung mga pagbuka ng litrato or litrato na kinuha natin sa isang crime scene. Dahil dito, mas naging accurate or napapadali yung pag-iimbestiga natin sa isang krimen. At dahil din po dito, nakakapag ano tayo ng permanent record ng isang krimen. Dahil hindi naman po pwedeng tumagal yung case or yung isang crime sa kanyang pinangyarihan, hindi po siya pwedeng tumagal ng 3 araw, 4 na araw dahil maaari po itong makontaminate dahil sa weather dahil minsan, halimbawa, ang evidence natin is blood. Kapag umulan, maaari itong maalis. Pero kung meron tayong photograph, kahit umulan, meron tayong photograph at makikita natin doon yung talagang dating tayo niya or hindi mabago yung evidence. So yun po ang forensic photograph. And number 7, forensic ballistic. So pag sinabi naman po forensic ballistic, ito rin po yung ginagamit sa pag-examine ng or sa isang krimen. Halimbawa po is ang pagpatay is ginamitan ng baril. Dito po is maaari i-examine yung halimbawa may nakuha silang basiyo or cartridge ng bala. So doon po is maaari nilang i-examine to. So at doon is malaman nila kung saan baril nga ba galing or anong baril ang ginamit ng isang suspect. So yun po ang forensic ballistic. About po siya sa baril. So polygraphy. So polygraphy number 8. Sa madaling salita pag polygraphy, kaya din po siya sa tawag na lie detector.
kung saan dito is inaalam ng machine kung yung tao or isang suspect ay nagsasabi ng tama or mali. Kung saan din nandito yung tibok ng puso, pawis, blood pressure, at yung so yun na nga, blood pressure. So yun po ang polygraphy. About po siya sa machine or lie detector. And number 9, personal identification. So ayun, nasabi natin kanina, siya po ay father, at ang father po ng ang personal identification po is, ang father is si Alphonse Bertillon. So pag sinabi mo nating personal identification, ito po talaga yung pagkakakilanlan sa atin sarili. Or pag halimbawa po is maliit ang kamay, putol ang kamay, maigsi ang paa, or ang mukha ay mahaba, ang baba ay matilos. So yun po ang personal identification. Talagang pagkakakilanlan sa atin. So number 10 naman po is forensic anthropology. So ano nga po pag sinabi natin forensic anthropology? So ito naman po yung pag-aaral sa ating mga skeletal or sa ating mga buto. So halimbawa po is sa isang krimen, kung ang isang tao is nakita natin is buto-buto na, maaari natin siyang i-examine gamit ang kanyang buto para siya ay makilala ulit or ma-identify kung sino ba talaga yung suspect or victim siya. So yun po ang forensic anthropology through examination of skeletal. So number 11, forensic anthropologist. So forensic anthropologist, ito naman po yung mga tao na nagkakandak or kumukuha ng age, sex, and unique features. At sila din po yung mga kasama sila po yung parang nagtatrabaho na kasama ng law enforcement. Halimbawa po is sa isang case nga, bangkay na yung natagpuan yung isang suspect, kasama dapat sila ng law enforcement para mag-conduct ng investigation and makakuha sila ng mga parts ng isang tao or kukuha sila ng bagay na maaari nilang examine para ma-identify yung suspect. So yun po ang forensic anthropologist. Sila yung mga taong gumagawa or nagkakandak ng pagkuha ng kanilang gagamitin sa forensic anthropology. And number 13 is mannerism. So mannerism is, sa madaling salita, ito po yung paggalaw ng katawan ng isang tao na hindi natin mapigilan. So halimbawa po is yung paggangat-ngat ng daliri, paggalaw ng paa sa tuwing tayo nakaupo, paggalaw ng ulo, or etc. Basta part po siya ng katawan na hindi mapigilang igalaw. So yun po ay mannerism. And number 14, tattoo. So ito po yung ginagamitan natin ng ink, or siya po ay nag-iiwan ng permanent design ink, kung saan gumagamit tayo ng karayom na matic at tinatapat natin sa ating balat. At doon maaari siya mag-iwan ng mga bakas na merong ink. So yun po ang tattoos. And number 15, scarification. So scarification, sa madaling salita, scars. So pag sinabi natin scars, piklat po siya. Kung sa tattoos po is gumagamit sila ng ink, dito naman po is hindi sila gumagamit. Dito ginagamit lang sa scarification is yung matutulis or matatalas sa bagay, kung saan sinusugat nila yung balat nila sa gusto nilang halimbawa puso. Susugatin nila yung balat nila na korteng puso, at pag gumaling ito, ayun, mag-iiwan siya ng permanent marks. Yun na nga, scars, parang napupunod yung tissue nila para pag gumaling, ayun, meron silang bakat or parang bakas na naiwan. So yun po ang scarification.